Mabuti kasi bago tayo mag-usap, meron tayong palatuntunan ng pag-uusapan para wag magulo. Patutunayan mo na hindi kailangan ng relihiyon, papatunayan ko naman kailangan. Di ba ganun ang pag-uusapan natin, kapatid? Tama. Opo. Okay. Sige. Payag ako. Magpirmahan muna tayo. Pirmahan natin. O, sige po. Patutunayan mo, kailangan ng relihiyon. Okay. Hindi kailangan. Sige. Patutunayan ko, kailangan. O, sige. Patutunayan ko. O, sige. Okay. Sumangayon po si Mr. Dante Collado, isa pong pastor Ng ano? ng Baptist. Mm. Patutunayan niya o patutunayan ko na ayon sa Biblia na di na kailangan ng reliyon. Ito po, pumirma po siya dito na patutunayan po niya ngayon sa harapang ito. Sige po, amin na pong bibigyan ng pagkakataon, 15 minuto para po magpaliwanag si Mr. Dante Collado. Okay? Mr. Collado, sige po. Ang gagawin po lang po nyo ngayon ay sasagot sa mga itatanong ni Brother Eli. Hindi na po ninyo panahon magpaliwanag, kaya sasagutin lang po nyo yung kanyang mga itatanong. Okay ho ba? Sa loob po ng 5 minuto, tatanungin po kayo ni Brother Eli Soriano. Sige, Brother Eli, pwede na po kayong magpasimula. Salamat, kapatid na Danny. Mr. Collado, ang aking unang tanong sa inyo ganito. Sabi nyo kanina ay hindi makapagliligtas ang tubig ng bautismo. Narinig nyo yun, mga kababayan? Saan pong talata sa Biblia mababasa hindi makapagliligtas ang tubig ng bautismo? Saan pong talata? Okay. Kuha na lang. John 3:16 na lang po. Hindi. Ang tinatanong ko po, yung talata na hindi makapagliligtas ang tubig ng bautismo. Kasi Okay, sabi nyo, hindi makakapagligtas yun. Alin talata po yun? James, no? Wala po sa John 3:16 yun. Ang John Okay, 3:16. Mark 16:16. 16:16. Basahin nga natin yung Mark 16:16. Meron ba ron na tubig ng bautismo? Hindi makakapagligtas. Ang sumasampalataya, ang nakalagay, ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Ituloy nyo po, ituloy nyo. Ang tinatanong ko po sa inyo, sabi nyo, hindi makakapagligtas ang tubig ng bautismo. Correct. Tapos, dinukto nyo pa, hindi makakapagligtas ang bautismo. Ang tanong ko sa inyo, saan talata nyo kinuha yung aral nyo na yon? Yun na, ibinasa mo. Ituloy nyo sa ibaba, doon sa baba. Wala nga puro na. Hindi, sa verse 17. 17. Ang 17, at lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya. Wala rin po dyan Walang nakalagay dyan na ang tubig ng bautismo hindi makakapagligtas Meron ba kayong King James Version ba? Pakihiram daw po ng King James Version. Wala raw po siyang Nasa dala. sasakyan ko English kasi. po, Hindi, English. sabihin nyo lang po ang talata, nasa computer na. Hindi, sa English Version. Kasi sa Tagalog. Ayun po, pakikita po natin sa screen yung English version po. Ayun po. Okay. He that believeth and is baptized shall be saved. Okay, ipuprove ko sa inyo yung verse na yan, ha? Kaya kailangan pag-aralan natin verse by verse. Word by word. Hindi kapatid. Under cross ka Hindi ka pwedeng mag-explain ngayon under cross. Hindi nga Sasagot ka lang sa itatanong ko sa iyo. Ayan maliwanag po. Hindi, maliwanag. He that believeth not shall be damned. Maliwanag. Hindi sinabi dyan. He that believeth not and not baptized shall be damned. Hindi mo sinasagot Tinanggal doon yung baptized. Mr. Dante, Hindi mo tinasagot yung tanong ko Ang tanong ko Sagot sa lang iyo, po yung tanong. yung sinabi mo, delikado kasi yun Sabi mo, hindi makapagliligtas ang tubig ng bautismo. Correct. Ang bautismo. Anong talata yun? Meron ba nun o wala? Meron, yun na nga, Mark Hindi. 16:16. Wala nga sa 16:16 yung salitang sinabi mo kung mabasa ko ba sa'yo na makapagliligtas ang tubig ng bautismo, tatanggapin mo, niloloko mo lahat ng tao nakikinig O sige, i-prove nyo. Kung mabasa ko, tatanggapin
sinabi mo, niloloko mo lahat ng tao nakikinig sa atin. Sandali, wag muna tayong alis sa Mark 16:16 po. Hindi! Wag muna tayong alis doon. Wala nga sa Matthew 16:16. Ayan na nga, Mark 16:16. Ang sabi mo. Ayun, nilalagtawan nyo yung ano eh. Teka muna. Wag kang lalayo sa Nilalagtawan usapan. nyo eh. Kapatid, Ang sabi mo kasi, hindi makapagliligtas ang tubig ng bautismo. Nadarinig ng mga tao yan eh. Pero sa Bible, sabi ng Bible, hindi nakakapagligtas ang tubig ng bautismo. Tandaan nyo yan. Dapat yung sinabi mo, kung lalaki ka, nakahanda mong panindiganan sa Biblia. Anong talata yun? At Mark ito, 16:16. basahin nga natin ang Mark 16:16, pakibasa mo, English. Brother Danny. He that believeth and is baptized shall be saved. Meron ba tubig ng bautismo nun? Ituloy nyo. And he that believeth not shall be damned. Asan ang tubig doon? Nasaan yung baptized dun sa sa second phrase? Wala kang karapatang magtanong sa akin. Ikaw ang tinatanong ko. Yun na nga eh. Hindi nyo ba alam Teka, nababasa? wala ka yata sa sarili kapatid eh. Asan ang tubig dyan? Ang sabi mo, tinatanong ko, sabi mo, hindi makakapagligtas ang tubig ng bautismo. Yung sinabi mo, tinatanong ko talata, wala naman dyan yung tubig eh. May tubig ba dyan? Ano ba yung baptism? Na pinuprove nyo na Eh, wala kang nakakapag-save yung karapatang baptism? magtanong ka sa akin. Ako nagtatanong sa'yo. I-compose mo sarili mo, sasagot lang nawawala po ka kayo, sa sarili Mr. kapatid Cunyado. eh. Sasagot lang po kayo. Nawawala ka, sasagot ka lang. Eto, asan dyan yung sinabi mo sa talata na yan? Asan dyan yung sinabi mong hindi makakapagligtas ang tubig ng bautismo? Asan dyan? Very simple eh. Ano simple? Doon sa unang talata, doon sa unang phrase, anong Oh. sabi niya? He that believeth and is baptized shall be saved. O di makakapagligtas pala. Sandali! Ano sinabi doon sa pangalawa? But he that believeth not. Eh, wala naman sinabi doon na hindi nagpabaptize eh. Shall be damned. Ay, gamitin nyo utak nyo. Hello. Hindi, teka muna. Hindi, malabo Last ang 2 sagot. minutes. Wala sa tama yung sagot, wala sa tama. Hindi bale. Okay lang yon. last 2 minutes po. Tatanungin ko Brother sa iyo, kapatid. Yung bang sinabi mo kanina na Jesus Christ established a church and not a religion. Tinatanggap muli ngayon. Yes. Yeah. Yung bang itinayo ni Jesus Christ ay Baptist Church? Correct. If really He established a church, Baptist Church ba yon? Yes. Saang talata ng Biblia mababasa mo na ang itinayo ni Kristo, Baptist Church? Okay. Sige, anong talata? Bigay mo lang talata, nauubos ang oras ko eh. Yung church. Ah? Okay, i-explain ko muna. Hindi, asan yung talata? 1 minute. Huwag mong iligaw yung mga tao. Asan yung talata? Hindi ko kayo ililigaw eh. Asan yung talata na ang tinayo ni Kristo, Baptist Church? Okay. Anong talata? Yung Baptist, that is a local church. Hindi, wala akong tinatanong. No. Wala akong tinatanong kung local, kung international. Ang tinatanong ko, saan talata yung sinano ni Kristo na Baptist Church? Yung itinayo niyang Baptist church. O, saan? Anong talata yun? Wala sa Bible. Ngayon. Kailangan magkaliwanagan tayo eh. Kung mabasa ko sa Biblia, na yung tubig ng bautismo makakapagligtas, tatanggapin mo, talo ka na. Yung tubig bautismo ay makakapagligtas. Oo, sabi mo kasi hindi makakapagligtas eh. Kung mabasa ko makakapagligtas, tatanggapin mo, talo ka na. Hindi ko pa rin tatanggapin. Malaki diferensya. Hindi pala Hindi ko pa rin Hindi tatanggapin. pala tamang kausap itong ating kapatid eh. Hindi po Kahit ako pala malabo. mabasa, hindi tatanggapin eh. Hindi ako nagtataka ron, ano? Ilang minuto pa? Kalahati na lang minuto po. Sige na, okay na. Pupurgo ko na yung kalahati. Sige, ako naman ngayon. Eto, Mr. Culyado, pakita ko po yung oras para po 15 minutes po bibigyan natin kay Brother Eli. Magpapaliwanag siya din. Pagkatapos siya magpaliwanag ng 15 minutes, tatanungin po niyo siya ng 5 minuto. Ano po?
Sige po, Brother Eli po. Mga kababayan, taga-Tuguegarao, ikinalulungkot kong sabihin nito, pero binibigyan ko kayo ng warning. May warning ako ibibigay sa lahat ng taga-Tuguegarao at sa lahat ng tao dito sa nakikinig sa atin. Alam nyo, ang pagkakaroon ng mga tao na kagaya ni Mr. Collado, mapanganib sa mundo. Alam nyo kung bakit? Marami siyang imbento na sinabi wala sa Biblia. Unang-una sabi niya, hindi raw makakapagligtas ang tubig ng bautismo. Alam niyo ba kahulugan ng bautismo sa English? Baptism. Mahalaga ba ang baptism, mga kapatid? Hindi raw mahalaga, hindi raw makakapagligtas. Alabas, di mahalaga, no? Eh, nakakapagtaka lang, bakit yung kanyang iglesia, Baptist? Kalaban siya nung paniniwala niya. Baptist yung iglesia niya. Ha? Tapos hindi siya naniniwala na makakapagligtas ang tubig ng bautismo at hindi mahalaga ang baptism. Tingnan niyo kung di malaking kasinungalingan niya, na. Babasa po ako, lalagay ko sa screen. Kayo, sundan niyo po akong basahin, mga kapatid. Oh. Unang Pedro, Kapitulo 3, pakilagay sa screen ang versikulo 20. Pakinggan nyo. Na ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti, sa makatwid bagay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Tama po ba pagkabasa ko? 8 kaluluwa ang naligtas sa pamamagitan ng tubig. Sa susunod na talata, na ayon sa tunay na kahawig ngayon, ay nagligtas sa pamamagitan ng bautismo. Sa makatwid bagay ng bautismo. Mahalaga po ba ang bautismo, mga kapatid? Ayan, no, nagdudumila to. Mahalaga ba ang tubig ng bautismo? Mahalaga, kasi yung tubig sa panahon ni Noe, nagligtas yun eh. Sabi ng Biblia, Inglesin natin, paborito niya yung King James eh. Inglesin natin, 3:20, which sometime were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, 8 souls were saved by water. Which water? Which water saved those 8 souls? The like figure whereunto even baptism that also now save us. Amen. Not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. Tinyo, di kalaban ng Biblia si Mr. Collado? Kaya hindi niya mabasa eh. Tanong ko sa kanya, saan talata ng Biblia mo mababasa, hindi makakapagligtas ang tubig ng bautismo? Wala nun. Wala siyang talata. Dahil lang mababasa, baliktad doon. Makapagliligtas ang bautismo. Alam nyo kasi, hindi niya kasi alam yung kaligtasan. Ang alam niya lang, si Kristo raw tagapagligtas. Di naman tayo tutol doon eh. Alam din naman natin yun eh. Pero, paano tayo ililigtas ng tagapagligtas? E di tanong natin, kanino? Kay Mr. Collado? Ay, kawawa kayong taga-Tuguegarao pag diyan sa kayo nagtanong. Ha? Panginoong Jesucristo, ikaw po ang tagapagligtas eh. Ha? Kailangan ka po namin, tagapagligtas ka. Pero paano mo po ba kami ililigtas? Sino ngayon ang tatanungin natin? Di yung tagapagligtas mismo?
Ako tatanong. Tingnan nyo, sasagot si Kristo, diretso. Panginoong Jesus na tagapagligtas. Ikaw ang tagapagligtas. We acknowledge you as our Savior. We believe in you. But how are you going to save us? Are you going to save everybody? Are you going to save just by confessing that I believe in you? Tama na ba yun, Panginoong Jesus, na naniniwala ka sa'yo, ililigtas mo na ako? Basahin natin ang 6 ng Lucas. Siya sasagot. Ang sabi ng Panginoong Jesus, at bakit tinatawag ninyo ako? Panginoon, Panginoon, na di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. May karapatan ba tayong tumawag kay Jesus Christ na Lord kung hindi natin susundin yung sinasabi niya? Ayaw niya nga eh! Huwag mo akong tatawagin, Panginoon, pag hindi mo gagawin ang sinasabi ko. Ano ang sabi ni Kristo? Kung tatawagin natin siyang Panginoon, susunod tayo sa kanya sinasabi. Ano ang sabi niya? 8:31 ng Juan. Pakinggan nyo. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa kanya. Sumasampalataya na ho ba? Sino ang kausap niya? Yung mga Hudyo. Ano yung mga Hudyo? Sumasampalataya na, hindi pa? Sumasampalataya na eh. Pero ang sabi niya, kahit na sumasampalataya na sila, ang sabi niya sa kanila, kung kayo'y magsisipanatili sa aking mga salita, kung magkagayo'y magiging tunay ko kayong mga alagad. Sino ang tunay na alagad? Sino ang tunay na disciple? Hindi sumasampalataya lang. Sabi niya kanina, basta sumampalataya, okay na eh. So, ibig sabihin, kung ipahayag mo sa iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka, na taos sa iyong puso, na siya ay binuhay na maguli ng Diyos sa mga patay, ikaw ay maliligtas. So, very clear po ang turo ng kaligtasan. Sabi ni Kristo eh, sumasampalataya na. Kung hindi ni kayo mananatili, kailangan manatili kayo sa akin salita. Dahil hindi ko kayo magiging tunay na alagad. Ang sumasampalataya, para maging tunay na alagad, kailangang manatili sa aking mga salita. Ano ang isa sa salita? Nagsalita, ang daing salita ni Kristo eh. Ano ang isa sa salita ni Kristo na nakasulat sa Biblia? Sabi ng mga apostol, 14:37 ng unang Korinto, ganito. Pakinggan nyo Kung iniisip ng sino man na siya ay isang propeta o ayon sa Espiritu, kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo isinusulat ko. Tawang utos ng Panginoon. Ang sabi ng mga apostol, yung mga sinusulat pala nila, tawang utos ng Panginoon. Tama ho ba? Sa makatid ang mga sinalita ni Kristo, ipinasulat niya sa mga apostol. Tama po ba yon? Kung sumasampalataya ka sa Kanya, tatanggapin mo rin yung salita niya. Tama po ba yon? Yung salita niya, isinulat ba ng mga apostol, mga kapatid? Sinulat. Kunan natin ng pruweba, apostol. O mga apostol, sinulat niyo ba talaga yung mga salita ng Panginoon? 1:3 ng unang Juan. Pakinggan nyo. Yaong aming nakita at narinig, siya naming ibinabalita sa inyo. O yung nakita namin, narinig namin, mga salita ni Kristo, binabalita namin sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Kaya yung mga salita ni Kristo, sinulat ng mga apostol yon. Ito ngayon ang isang apostol nagsulat. Santiago 1:27. Basa. Ang dalisay na relihiyon. Salita po ba ni Kristo yan? Sinulat nga ni Santiago, hindi naman sila nagsulat ng kanilang sarili. Ang isinulat nila, yung narinig nila kay Kristo, sabi ni Santiago, ang dalisay na relihiyon, walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Mayroon palang relihiyon. Sabi niya, binasa niya, 14:6, sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Asan ang relihiyon doon? Ano sabi sa John 14:6? Verily, verily, I say to you, Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life.
No man come to the Father but by me. Nasaan ang religion doon? The way, the truth, and the life. Ba't saan mo makikita yung relihiyon? Ang nakasulat nga, the way, the truth, and the life. Ba't mo doon hahanapin relihiyon? Hindi ka pala marunong maghanap. Ako nakakita, ayan o. Pakita mo nga sa screen. Ang dalisay na relihiyon. Meron mo bang dalisay na relihiyon? Alam ba ni Kulyado? Oh, kita nyo na yan. Delikado yung ganyan. Delikado yan. Liwa-liwanag ko. Ang dalisay na relihiyon. 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 Sino nagsulat? Si Apostol Santiago. Ano sabi ng mga apostol? Kung ang sino may nag-iisip na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, kilalanin niya ang mga bagay na isinusulat ko, tawang utos ng Panginoon. Sino nag-utos sa mga apostol magsulat? Ang Panginoon Jesucristo. Ano ang isang inutos na isulat? Yung dalisay na relihiyon. Sabi ni Kulyado, wala ka-relihiyon dyan. Verily, verily, I say to you, Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. No man come to the Father but by me. Nasaan ang religion doon? Katangahan yan! Katangahan yan! Hindi totoo yan. Panluloko sa kapwa-tao yan. Panluloko sa kapwa-tao. Sasabihin mo liwa-liwanag sa Biblia, may relihiyon. Dalisay pa nga eh. Tapos sasabihin mo, walang relihiyon doon. Ay, eto. Mga kababayan, mag-unos dili tayo, ho. Meron bang bautismo? Meron ba relihiyon? Meron bang pananampalataya? Meron bang pag-ibig? Meron bang pag-asa? Basahin natin. Unang Korinto 13:13. Tatapot ngayon. Tingnan niyo po sa screen, mga kapatid. Nananatili ang tatlong ito. Alin daw yung nananatili? Pananampalataya, pag-asa, pag-ibig, at ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. O, kita nyo, tatlo pala yan eh. Kay Kulyado, sumampalataya ka lang kay Kristo, wala na relihiyon, ligtas ka na. Saan mo nabasa yun? Magkakasama yan, ano? Relihiyon, pananampalataya, pag-ibig, pagsampa, pagkatakot sa Diyos, pagsunod sa utos, magkakasama yan. Nasasabihin na hindi na raw kailangan ng mabuting gawa. Biro mo, kaya delikado. Puro katarantaduhan ang gagawin nito dahil hindi na kailangan ng mabuting gawa eh. Sabi niya kanina. Wala nang baptism o good works doon. Just believe. Gaya ng ginawa ng thief at the cross. He was saved. So, napakadali ng kaligtasan, mga kapatid. Sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dadapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos, etc. Hindi naman pinaliwanag. Sabi sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Nasaan ang religion doon? Ibig niya sabihin, nung gamitin niya yun, wala na relihiyon dyan. Walang bayad ang kaligtasan. Hindi na kailangan ng mabubuting gawa. Wala naman siyang nabasa sa Biblia noon. Meron ba siyang nabasa hindi na kailangan ng mabubuting gawa? Pero sinabi niya, hindi na raw kailangan ng mabubuting gawa. Basta manaman ng palataya lang, tanggapin lang daw si Jesus. Eto mga kapatid, kung halimbawa hindi na ako makakapagtanong uli sa kanya dahil siya tatanong sa akin no? Pagkaalis niya rito, tanongin niyo siya. Mr. Kulyado, tapatan tayo. Walang lukuhan. Saan mo nabasa sa Biblia na hindi na kailangan ang mabuting gawa? Tanong sa kanya kung anong sitas ang sasabihin niya. Hindi na kailangan mabuting gawa? Saan yun? Wala sa Biblia yun. Tapos sabi niya kanina, ignorance of the Bible is ignorance of God. Sabi niya, natatandaan nyo? Huwag tayong ignorante sa Bible. Because there is a quote that it says like this, ignorance of the Bible is ignorance of God. Siya pala unang-unang ignorante sa Biblia.
Tingnan ninyo, bakit ko sinabi? Pero biro sukat sabihin, hindi kailangan ng relihiyon. Pinagbabasa ang daing talata. Sabi, Romans 6:23, John 3:16, 14:6 ng John, Matthew 7:21, 23, John 3:3. Sabi niya, asa na relihiyon? Binasa niya ng isa-isa lahat yung talata, tapos, asa na relihiyon? Asa na relihiyon dyan? Kasi hindi ko naghahanap ng sa Biblia eh. Wala naman nga ron eh. Wala ron. Pero yung bang John 3:16, Biblia ba yun? Sige nga ho, tanungin nyo siya. Yung bang John 3:16, Biblia ba yun? It's a verse of the Bible. The Bible is actually a collection of books. 66 books. Bumasa ka ng isang talata, tapos sasabihin mo, asa na reliyon doon? Siyempre, talata lang yun eh. Pero kung makabasa ba ako sa Biblia, na ang relihiyon ay mahalaga, tatanggapin mo. Ayan, binasa ko na. Ha? Ibig sabihin, ikaw pala, Mr. Culyado, ang ignorante sa Biblia. And remember what you said, ignorance of the Bible is ignorance of God. Huwag tayong ignorante sa Bible. Because there is a quote that it says like this, ignorance of the Bible is ignorance of God. Nakakamangha siyang magsalita. Kala mo sigurado siya sinasabi niya, meron palang mababasa, kalaban nung sinabi niya. Hindi raw makakapagligtas ng tubig ng bautismo. Baptist naman siya. Ano naman yun? Mag-isip-isip kayo mga kababayan. Saan ka nakakita ng Baptist kalaban ng kanyang aral na Baptist? At ito, tanungin nyo, ang mga Baptist, wag lang magsisinungaling. Nakarehistro ba kayo sa gobyerno? Kung nakarehistro kayo, under what category nyo ipinarehistro ang Baptist Church? Hindi ba sa category ng religious organization? Tama. Relihiyon ba ang Baptist o hindi? Katarantado ang sinululukohin mo. Mali yan. Bradley, time na po. Sige, time na pala eh. Sige po, 5 minuto po kayo pwede magtanong kay Brother Eli. Mr. Eli Soriano. Kung anong pangalan ng relihiyon mo na doon ka na bautismuhan, di ba, yun din ang pangalan ng mo? Anong tawag dito? Gaya kung mabaptize ka sa Katoliko, anong tawag sa iyo? Church of God ba? O ano? Kung sa Katoliko ko nabautismuhan, kaso hindi naman ako sa Katoliko. Hindi, halimbawa lang, wag mo na natin na di sa Katoliko mo itanong ko ano tawag Okay. sa kanila. Ba't mo sa akin Kung nabaptize kayo sa Catholic, sino ba ang Catholic dito? Lumantad na, huwag kayong matakot. Brad, kapag nabaptize ka sa Katoliko, ano ang tawag sa iyo? Church of God ba o Baptist? Ano? Ha? Hindi. Dapat ako kapatid ang tanungin mo Yun na nga eh. At saka hindi naman Halimbawa, ikaw para nabaptize magtanong ka sa kanila sandali. Ikaw pa naman para tanungin mo ako. Sayang yung oras natin. Halimbawa, nabaptize kayo sa Catholic, ano ang tawag sa inyo? Katoliko, di ba? Halimbawa, nabaptize kayo sa Church of God, anong tawag sa iyo? Ha? Paano, pinag-uusapan nga natin dito, religion no? Anong tawag sa inyo? Mr. Culyado, Halimbawa- magkaliwanagan po tayo. Sa usapan po natin dito na pinirmahan nyo, si Brother Eli ang tatanungin nyo. Kayong dalawa magtatanungan, hindi po itong mga audience. Divert din niya ako Okay. Halimbawa, nabaptize kayo Bakit sa... mo pagbibintangan dinadivert kita? Hindi kita dinadivert. Sumasagot ako sa tanong mo. Okay, magtatanong na ako. Halimbawa, nabaptize kayo sa Saksi ni Jehovah. Hindi ako papabaptize doon dahil mali yun. Ano ka ba naman? Halimbawa, Okay. Ayoko lang halimbawa. Ang gusto ko totoo. Ba't Di ba, mag-halimbawa? pagka nabaptize kayo sa Roman Catholic, ang tawag sa inyo, Hindi ako Katoliko. magpapabaptize Kapag doon nabaptize kayo sa Baptist, ang tawag sa inyo, Hindi ka Baptist. nagtatanong kapatid Kapag nabaptize kayo sa Tanungin mo ako. Huwag ka maghahalimbawa. Jehovah. Teka kapatid. yung mga mortal na kaaway mo. Mr. Culyado, Wala sa magtanong po order. kayo. Wala sa Kaya order. nagtatanong ako Wala pong tanong doon Magtanong po kayo. Hindi po tanong yun Halimbawa po yun
Di ba nakita mo kanina, tinanong kita ng 5 minuto, no? Hindi, pinag-uusapan natin Dapat religion. ikaw naman ang tumanong ngayon sa akin dahil yun ang nakalagay sa usapan. Okay. 5 minutes interpellation o cross-examination. O, ikaw ang tatanungin ko ngayon. Sige. Kung ikaw ay nabaptize sa Church of God, kung tunay na nabaptize ka, ano ang tawag sa iyo? Christian. Babasahin ko. Sa isang talata ng unang Pedro, pakinggan nyo sa 4, ngunit kung ang isang tao ay magbata gaya ng Kristiyano, huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Kaya pag nabaptize ka sa church, ang tawag sa'yo, Kristiyano. Ang katunayan, 11:26 ng gawa, ito sabi, at nang siya'y kanyang masumpungan, kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon, sila'y nakisama sa iglesia. At nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad, pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Pwede pag nasa church ka, ang tawag sa'yo Kristiyano. Yun ang sagot ko. Ang tanong ko, sino nagbaptize kay Jesus Christ? Sino nagbaptize kay Jesus Christ? Yung ba naman, hindi mo pa alam? Di si John. Pambira ka naman. Pwede si John the Baptist. Ang liwanag ang nagbaptize sa kanya, kahit bata alam yun sa amin, yung mga batang tinuturuan, 5 years old, alam na yun. So, very simple. Si John the Baptist ang nagbaptize kay Jesus Christ. Okay. Ngayon ang tanong, anong denomination ngayon ni Jesus Christ kung si John the Baptist ang nagbaptize kay Christ? Anong denomination na ibig mo sabihin? Ako, pinag-uusapan natin, religion. Okay, anong religion ni Kristo kung si John the Baptist ang nagbaptize sa kanya? Natural, kaya nga Kristyanismo siya nagtatag. Di ang relihiyon niya Kristyanismo. Ano ka ba naman? Yun po sagot ni Brother Eli. Time na po. Time na, Mr. So, Culyado. maliwanag ang Bible na si Kristo ay isang Baptist. Time na. Mali! Eto. Sige, ako naman. Tapos na yung ating usapan. Time na po eh. Ang sabi niya, maliwanag daw sa Bible si Kristo Baptist. Mali na naman yun. Bumira ka na naman ng mali. Ang Baptist yung nagbobotismo. Ang nagbotismo sa kanya, si John the Baptist. Tanong mo sa akin, sino ba nagbotismo kay Kristo? Sagot ko, si John the Baptist. Bakit ang ginawa mong Baptist si Kristo? Ang Baptist si John. Si Kristo hindi Baptist. Ang katunayan, si Kristo hindi naman bumobotismo yun eh. Hindi siya basahin natin ha. Pakibasa mo yung 4:1 hanggang 2 ng Juan. Pakinggan nyo. Ayan. Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan, bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kanyang mga alagad. Baptist ba si Jesus Christ? Hindi naman siya bumabautismo. Ano naman kapatid? Sige po, bibigyan po namin uli kayo ng 15 minuto para magtumindig at magpaliwanag. Sige po, time na po natin. Okay. Ngayon po, tatanungin ko ni Brother Eli ng 5 minuto. Sasagot po kayo. At ito po yung naging huling tindig na ninyo. Kaya ang titindig, pagkatapos na kayo ay tanungin ni Brother Eli, si Brother Eli na lang. Sige po, Brother Eli. Ang unang kong tanong kay Mr. Culyado ganito. Sabi mo, hindi kagaya ng pinapaniwalaan nyo, nagmumura. Minura ba kita? Meron. Hindi nyo ba alam yung gago ano yan? Dinedegrade mo ang May sinabi ba ako sa'yo, gago ka? Meron ba? Sagot po kayo, Mr. Culyado. Kung meron kayo, Meron ba sinabi sa'yo, gago ka? Yung mga bobo, ganyan. Alam mo, paninira yan. Sinabi ko ba, bobo ka? Sagutin po niyo yung tanong ni Mr. Soriano, o ni Brother Eli Soriano. Na may personal ka eh. Sinabi ko ba na bobo ka? Meron ba? Ang sabi ko, kabubuhan. Pero hindi ko sinabing bobo ka. Tama? Para makita lang ng tao na ikaw namamaratang ka eh. Tapos, sabi mo, yung mga ngaral na dapat paniwalaan, dapat yung nasa 3:1 hanggang 3 ng unang Timoteo. Ang kailangan, mahinahon, sabi mo, no? Tapos sabi mo, kailangan may asawa. Tama? Tinatanggap mo ba yung kapatid? Sumagot po kayo. Husband of one Kung wife. mabasa ko sa'yo, may mga ngaral, walang asawa, tatanggapin mo, niloloko mo tao rito. Sagot po kayo, Mr. Culyado. Kung mabasa ko ba sa Biblia, na may mga ngaral, walang asawa, tatanggapin mo, niloloko mo mga tao rito. Tatanggapin ko. Ha?
Yan. Tinan nyo, babasahin ko. Niloloko kayo nito eh. Delikado ang mga taga-Tuguegarao pagka maraming pastor na ganito. Babasahin ko sa inyo. Ang sabi ni San Pablo, pakilagay sa screen ang unang Korinto 7:1. Tungkol sa bagay na isinulat ninyo sa akin, mabuti sa lalaki ang huwag humipo sa babae. Mabuti ba o hindi? Ang sabi ni Pablo, mabuti sa lalaki, huwag hipo sa babae. 7, ibig ko sana ang lahat ng mga tao ay maging gaya ko. Bakit? Si Pablo po walang asawa. Kung pwede sana, lahat ng tao maging gaya ko. Bakit? 32. Datapot ibig kong mawalang kayo ng kabalisahan. Ang walang asawa ay nagsusumakit sa bagay ng Panginoon kung papaanong makalulugod sa Panginoon. Amen? Alin ang mas mabuting mangangaral? Yung may asawa o walang asawa? Tanong ko, si Kristo ba nag-asawa? Si Pablo ba may asawa? Bobo ba siya? Kayo may sabi nun, hindi ako. Ngayon, susunod kong tanong. Sabi niya, kanina, sabi mo, ang Church of God, sabi mo, ang Church of God ba ang ipinako sa krus? Sabi mo. Pinalilitaw niya, ang pinako sa krus si Kristo. Ang tanong, bakit ba ipinako si Kristo sa krus? Mr. Culyado, Sagot po kayo, Mr. Culyado. Sige po, meron. Para siya ang tutubos sa ating kasalanan. Hindi ka kasali ron. Ayaw mo sa Church of God eh. Kung mabasa ko sa'yo, na kaya ipinako si Kristo sa krus dahil sa Church of God. Tatanggapin mo na naman, niloloko mo yung mga tao rito. Hindi ko tinatanggap. Kung mabasa ko, tatanggapin mo. Hindi ko pa rin tatanggapin. Sige. Huwag na nating ipatanggap, pero kawawa kayo, babasahin ko. 20:28 ng gawa. Pakinggan nyo, pakilagay sa screen. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Bakit napako si Kristo sa krus? Hindi ba dahil sa iglesia ng Diyos? Basahin natin ang katunayan kay San Pablo. 5:25 ng Efeso. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ni Kristo na umibig sa iglesia, na ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Bakit po nagsakripisyo si Kristo? Dahil sa iglesia. Ito'y kalaban ng iglesia ito eh. Kasi, alam niyo sikreto ron, kaya ayaw niya sa Church of God. Kasi yung Church of God nakasulat, yung church niya wala sa Biblia. Hindi niya mabasa Baptist Church. Kanino ko pa siya tinatanong, inamin niya, yung Baptist Church wala sa Biblia. Yung itinayo niyang Baptist Church. Saan anong talata yun? Okay. Wala sa Bible. Wala sa Bible. Amen? Ayan. Kayo na bahalang mamili dyan, mga kapatid. Eto pa tanong. Eto pa isa. Ang sabi niya kanina, sabi raw ni Kristo, ano ang nararapat gawin? Sabi niya, manampalataya kayo sa kanyang sinugo. Ayan ang sabi niya. Ang paliwanag niya, hindi sinabi ni Kristo na magpabautismo kayo sa kanyang sinugo. Yan sabi niya. Tanong ko sa iyo, Mr. Culyado, kung mabasa ko sa Biblia na sinabi ni Kristo magpabautismo sa sinugo ang mga tao, tatanggapin mo, talo ka na. Sagot kayo, Mr. Culyado. Okay, bago ko sagutin yun, suportahan ko muna yung sinabi ko sa John. Hindi! Tapos ka na kanina ka eh! Kailangan Mr. asa sa Culyado, tungkulin niyo sumagot, hindi po tatanungin ko sa'yo. Pinag-usapan natin. Sabi mo kanina,
hindi sinabi ng ating Panginoon Kristo na magpabautismo ang mga tao. Kung mabasa ko, inutos niya magpabautismo ang tao. Tatanggapin mo, niloloko mo itong mga tao. Huwag kang lalagtaw muna. Pag-usapan muna natin yung sinabi ko teka sa John muna. chapter 6 Wala verse akong pakialam Ikaw, sa'yo. nililito mo yung tao eh. Ang Sagot lang kailangan kayo, mo Mr. sumagot ka Collado. sa tanong, you are under cross. Sinabi mo kasi kanina, sinulat ko, maliwanag ko, ang sabi ni Kristo, manampalataya sa sinugo. Hindi niya sinabing magpabautismo kayo sa sinugo. Yan ang sabi mo eh. Tama. Sinulat ko eh. Tanong, kung mabasa, kung sinabi niya na magpabautismo ang tao, tatanggapin mo at nanloloko ka. Okay, ito muna. Hindi! Wag ka muna. Sagot, Mr. Collado. Ikaw, umaalis ka dun sa verse na yun eh. Kaya nga ayon sa Biblia, usapan natin eh. Matthew- Ang nakalagay dyan sa temang pinirmahan mo, ayon sa Biblia. Ayon sa papatunayan Biblia po, Brother Hindi Eli. kailangan ng relihiyon sa kaligtasan. Ngayon, pinapatunayan mo, hindi kailangan ng relihiyon, kailangan lang maniwala kay Kristo. Sabi mo, gisinite mo yung 6 nandyan, ang sabi mo, sabi ni Kristo, sabi mo, ang kailangan gawin, manampalataya sa sinugo. Hindi niya sinabi na magpabautismo. Doon ako particular eh, kasi mali yung sinasabi mo, wala sa Biblia. Kung mabasa ko, na ang sabi ni Kristo ay magpabautismo, tatanggapin mo, niluloko mo itong mga taong ito. Tinatanggap ko, nasa Matthew chapter 28 verse 18 and 19 yun. Na? Anong tinatanggap mo? Yung sinabi ni Christ, go ye therefore, Oh. Na? Go ye therefore and teach all nations, and? baptizing them. O, di, tinatanggap mo na yung... Di, ngayon eh, kinakain mo yung Mr. Collado, sinabi mo dito po kanina. kayo, upo po kayo. Sabi mo kanina, hindi sinabi ni Christ na magpabautismo eh. Anong sinabi ni Jesus Christ? Ha? Manampalataya kayo sa kanyang sinugo. Manampalataya kayo sa kanyang sinugo. Hindi niya sinabi na magpabautismo kayo doon sa sinugo niya. Ano ba talaga? Magpapabautismo ba o hindi? Sumagot ka, kapatid. Magpapabautismo ba o hindi? Sagot po kayo kung magpapabotis daw po, Sumagot hindi. ka, kapatid. Usapang ano ito eh, usapang magino ito eh. Sinabi ba ni Kristong magpabautismo o hindi? Sinabi. Sinabi. O sige, salamat. Tinalikuran niya na yung una niya sinabi kanina. Ha? Wala nang baptism o good works doon. Just believe. Gaya ng ginawa ng thief at the cross. He was saved. So, napakadali ng kaligtasan, mga kapatid. Maganda yan. Maganda yan. Ito ang tanong ko ngayon uli, kapatid. Sabi mo kanina, ang Church of God ba ang ipinako sa krus? Simple lang ang kaligtasan. At ang Biblia hindi kailangang i-interpret. Sabi mo, no? Sabi mo, ika ni Kristo doon sa magnanakaw. Wala naman kasi sinabi si Kristo sa magnanakaw, bumaba ka dyan, magpabautismo ka sa Church of God. Hindi ba yun sabi mo, no? Tinatanggap mo yon? Tinatanggap mo ba yon, kapatid? Yes. Yan. Tanong ko sa'yo, si Kristo ba pwedeng bumabaron? Sagot po kayo, Mr. Collado. Kaya niya. Ha? Kaya niya. Hindi, tanong ko sa'yo, hindi ko tinatanong kung kaya niya. Pwede ba siyang bumabaron? Pwede. Pwede? Saan mo mababasang pwede siyang bumabaron? Sige po, basahin niyo, Mr. Collado, kung saan sa Biblia mababasa na pwedeng bumaba si Kristo doon. Ang Diyos, kaya niyang magawa ang kanyang gagawin. Hindi, kaya ng Diyos gumawa ng kahit ano gusto niyang gawin, sabi mo eh, no? Pero ang tanong ko sa'yo, pwede bang bumaba si Kristo sa krus? Sige, nauwi Pwede. isang oras ko eh. Pwede. Saang sitas mababasa, pwede siyang bumaba doon sa krus? Kayo pala ang yung bang nanlilito ng tao eh. Sitas, Mr. Nalilito Collado, ba'y sitas. nagtatanong? Ang hirap sa'yo nang galing yun, tinatanong Sitas. Tinatanong kilang kita kung anong sitas kasi sa'yo nang galing yun eh. Na sabi mo, hindi niya inutos doon sa magnanakaw, bumaba ka dyan, magbautismo ka sa Church of God. Di ba sabi mo, kaya tinatanong ko,
Kung yung magnanakaw hindi pwedeng bumaba, si Kristo ba pwede bang bumaba doon? Iyon, ano ang sitas ng kapatid? Hindi, wala pong lituhan eh. Maliwanag yung tanong ni Tinatanong Brother kita eh. Soriano. Sumagot ka, kapatid. Gamitin mo yung mic Gamitin mo mo, yung mic. kapatid. Tinatanong kita eh. Maliwanag po ang tanong lang ni Brother Soriano, anong talata yung sinabi nyo na pwedeng bumaba si Kristo nung nakapako sa Walang naman krus? nagsabi na pwedeng bumaba eh. Pero ang tanong ko sa'yo, pwede bang bumaba si Kristo sa krus? Pwede. Pako Walang sa naman krus. nagsabi na pwedeng bumaba eh. Pero ang tanong ko sa'yo, pwede bang bumaba si Kristo sa krus? Pwede. Pako Walang sa naman krus. nagsabi na pwedeng bumaba eh. Pero ang tanong ko sa'yo, pwede bang bumaba si Kristo sa krus? Pwede. Ikaw may sabi, Brad, ikaw. Wala akong sinabi. Ikaw may sabi, Mr. Culyado, kanina. Wala akong sinabi. Hindi siya Ikaw nagtanong ang eh. tinatanong, ikaw ang nagsabi eh. Sabi mo kasi, ang sabi ni Kristo, sumampalataya. Sabi mo, hindi niya sinabi dun sa magnanakaw na bumaba ka dyan sa krus, magpabautismo ka sa Church of God. Diba? Sabi mo. Tanong ko sa'yo, kung hindi nga makakababa yung tao, yung si Kristo pwede bang bumaba sa krus? Ikaw ang pinanggalingan ng ideya na yun eh. Ba't mo ipaparatang sa akin? Sa'yo nang galing yun eh. Ang sinabi ko, yung tao ang bababa sa krus. Ngayon, ang tanong mo sa akin, kung si Kristo pwede bang bumaba sa krus? Ano sagot mo? Anong talata? Pero yung tinanong mo na yun sa akin, nasa Bible ba yung tinanong mo? Nasa Balik-balik Bible ka. pa naman yung sinabi mo. Na pinanggalingan ng tanong ko. Kaya nga kita tinatanong exactly to prove na wala sa Bible yung pinagdadadaldal mo dyan. Ano ka? Wala naman nakasulat sa Biblia na sasabihin ba ni Kristo, hoy, bumaba ka dyan. Magpabautismo ka sa Church of God. Sinabi mo eh. Meron ba sinabi si Kristo gano'n? Di, yung ideya na yon ng pagbabasa krus. Ang sa'yo sinabi galing. ko- Teka muna. Yung ideya ng pagbabasa krus, sa'yo galing yun eh. Di ba? Kaya tinatanong ko sa'yo, kung yung magnanakaw hindi pwedeng bumaba, si Kristo ba pwede bang bumaba? Sabi mo pwede. Anong talata? Sagutin mo, Mr. Culyado, yung tanong ni Brother Soriano. Oo. Anong talata yung sinabi mo na, oo, pwedeng bumaba si Kristo? Pwedeng bumaba si Kristo. Anong talata ro yun? Ngayon, ang tanong ko, Anong talata ro yun ang tanong ni Brother Soriano? Ito, Mr. Culyado, para matapos na yung usapan natin. Sinabi mo, sagot mo, pwedeng bumaba si Kristo. Ang tanong sumunod ni Brother Soriano, anong talata mo mababasa na pwedeng bumaba si Kristo? Meron na wala, meron ka mo, ano nga yung talata yung pwedeng bumaba si Kristo? siya lang ang nagtanong eh. Kasi oras ng pagtatanong niya eh. Kaya nga, siya ang nagtanong kung pwede ang bababa. O sinagot ko, oo. Anong talata yon? Hindi na ipakita mo ngayon dito. Kasi dapat kung magtanong siya, nasa Bible din yung tanong niya. Am I correct? Ganito na lang. Ganito po mga kababayan. Ilang minuto pa ba? Ilang minuto pa? Tapos na? Tapos na po ang pagtatanong po ninyo. Ngayon, wala naman pong mababasang talata si Mr. Culyado na si Kristo pwedeng bumaba dahil wala nga siyang makita talaga. Siguro po, Bradley, kayo na po ang huling Meron pa ba magsasalita. akong 15 minutes? Opo, 15 minutes para po kayo tumindig pa. Alam niyo, meron pong dahilan kung ba't ko tinatanong yan. Di naman ako nagtatanong ng nonsense eh. Unang-una, siguro, hindi naman ako nonsense eh. Siguro mararamdaman nyo naman na I'm not a nonsense preacher of the Word of God. Una-una, ito. Sabi niya kasi kanina, hindi daw sinabi ni Kristo dun sa tao, Hoy, bumaba ka dyan, magpabautismo ka sa Church of God. No? Kaya nga, tinatanong ko sa kanya, si Kristo ba naman pwedeng bumaba? Sagot niya, pwede raw eh. Alam niyo bang hindi pwedeng bumaba si Kristo ron? Alam niyo ba mga kapatid? Hindi siya pwedeng bumaba ron. Kasi pagbaba niya ron, hindi magaganap yung pagtubos niya sa kaligtasan ng tao ng mga taong ililigtas niya. Paano magaganap yun kung hindi siya mamamatay doon? Kaya siya ipinako sa krus doon para mamatay ayon sa kasulatan. Pakinggan niyo ha, sa isang talata. Basa. At siya'y inilibing, Oh. at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Meron na pong kasulatan bago pa napako si Kristo ron, mamamatay siya talaga ron. At kailangan siya'y mamatay, pagkatapos ay ilibing,
at mabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Kaya yung sabi niya kanina sa tanong ko, kung yung magnanakaw hindi pwedeng bumabaron para magpabautismo, si Kristo ba pwede bang bumabaron? Hindi po. Sabi niya, ang Diyos daw magagawa kahit ano gusto niya gawin. Hindi yung totoo yun. Yan ang maling aral ng Baptist. Everything daw magagawa ng Diyos. Di po totoo yan. Huwag kayo maniniwala sa Baptist. Pakinggan nyo ha, sa Tito 1:2, ganito nakasulat. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling. Pwede bang magsinungaling ang Diyos? He is a God that cannot lie. Yung paniniwala, God is all-powerful, lahat ng gagawin niya, gusto niyang gawin, magagawa. Hindi po totoo yun. Hindi magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Isa sa hindi niya magagawa, He cannot lie. And it is impossible for God to lie. Pakinggan nyo, sa 6 ng Hebreo, ganito nakasulat. Englishin natin. That by two immutable things in which it was impossible for God to lie. Huwag nyo na pong kakalimutan yan para huwag kayo maloko ng Baptist. Kahit siya'y Diyos, meron siyang hindi magagawa. Eh, itong si Kristo, Diyos po ito eh. Pero nagkatawan tao. And exactly kaya siya nagkatawan tao para tubusin niya ang kasalanan ng tao. Pag bumaba siya dun sa krus, hindi magaganap yung pagtubos. Dahil nakasulat sa kasulatan, dapat siyang mamatay sa krus. Nakuha niyo, punto mga kapatid. Ayon sa kasulatan, mamamatay siya doon. Pag bumaba siya, hindi pwede. Kaya tinan ninyo, sabi niya, yung ignorance na kasulatan is ignorance of God. Ignorante talaga itong kausap natin ngayong gabi. Alam niyo kung bakit? Eh, pinako na nga ang paat kamay, papababain mo pa yung tao. Eh, ang tanong, ano ang utos sa hindi nakapako ang paat kamay? Nakapako ang paat kamay nung magnanakaw eh. Eh, yung hindi nakapako ang paat kamay, ano utos? Gis 39 ng Marcos, pakinggan nyo. At kanilang sinabi, kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, sa sarong aking ininuman ay iinom kayo. At! Hindi ko nababasahin, nababasa nyo? At sa bautismong ibinautismo sa akin ay... Amen! Eto ngayon, isang taga-Tugega raw, panganib ng Tugega raw ito. Ang sinasabi, kalaban ng nasa Biblia. Wala raw sinabi si Kristo na magpabautismo kayo. Wala raw. Nung itanong ko, under cross, siya na mismo nagbigay ng talata, 28:19, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. At sinasampal niya yung pagmumukha niya. Ito bang klase ng mga pastor na ito, mga kapatid, ang susundan nyo? Pag sumunod kayo rito, mga ano kayo, buena mano kayo sa impyerno pagdating ng araw. Alam nyo, kawawa kaluluwa nyo rito sa mga ito. Kawawa ang mga taong maniniwala sa ganitong mga pastor. Pino mo ang pinagsasasabi, wala sa Biblia. Labag pa sa Biblia. Wala na nga sa Biblia, labag pa sa Biblia. Eto pa. Sabi niya kanina, napakadali raw ng kaligtasan. Simple lang. So napakasimple, mga kapatid, na tinatawag. Ang Bible ay very clear. Wala nang interpretation yan. Ha? Hindi na kinakailangan, interpret mo pa. Ha? So, walang religion. There's no religion na sinabi ng Bible. May naaalala tuloy ako dyan eh. Alam nyo, yung mga nagsasabi na simple lang, medyo ano yun eh. Medyo ano yan eh. Alam nyo kung bakit? May naalala ako nagsabi, simple lang. Paparinig ko lang sa inyo yung pastor na nagsasabi na simple. Eto, pakinggan nyo sandali. Ito, simple-simple. Hindi naman hiwaga ho yan. Hiwaga pa ba yan kung sino yung nakatatanda? Sino panganay? Si Cain. Sino bunso? Si Abel. Sino panganay? Si Cain. Sino bunso? Si Abel. Pero sabi nung puno, Ito naman simple-simple. Yan. Yan pala eh. Yan ang mga proponent ng salitang simple-simple. Pati kaligtasan, sinimplify nito.
Delikado ito. Alam nyo ba kung ano ang kaligtasan, mga kapatid? Babasa po ako ha. Tingnan nyo kung simple. Gis 22 ng Mateo. At kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Ngunit, ang mananatili hanggang sa kawakasan ay siyang maliligtas. Simple ba yun? Lahat ng tao magagalit sa'yo? Simple ba yun? Simple ba yung mananatili ka hanggang sa kawakasan, kapatid? Simple ba yun? Oh, tapos sabi niya, dinuktungan niya na naman ang katarantaduhan niya. Alam niyo anong dinuktong niya? Wala naman sinabing susundin ang utos at kailangan gumawa ng mabuti. Hindi na kakailangan niya. Kailangan maligtas ka bago ka gumawa ng mabuti. Baliktad na naman. Kung ikaw ay tunay na ligtas, kailangan ipakita mo ang iyong mabuting gawa. Hindi pwede na gumawa ka muna ng mabuti para ikaw ay maligtas. Kundi ikaw ay maligtas muna bago ka gagawa ng mabuti. Ang kailangan gumawa ka ng mabuti para ka maligtas. O, pakinggan nyo ha. Filipos 2:12. Pag ako po ang nagsalita, may sitas. Pag siya nagsalita, walang sitas. Ako pag nagsalita, may sitas. Filipos 2:12. Pakinggan nyo ha. Eto, sabi. Babasahin ko po, dahan-dahan. Kaya nga mga minamahal ko, mga minamahal ko, kung papaano ang inyong laging pagsunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo. Eto nyo ha, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Gagawa ho ba tayo o hindi? Biro mo, lubusin, no? Sabi, lubusin ninyo ang gawain. Tingnan niyo, ha? Ang sinasabi niya, baliktad sa Biblia. Ang sabi ni Pablo, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Para tayo maligtas, gagawa nga tayo mga kapatid Kaya lang, ikinalulungkot ko, iniwanan niya tayo. Ikinalulungkot ko. Sige po, naku po, mga kababayan. Tutuloy ko na lang kahit wala siya. Pero ayoko sana nang wala siya. Gusto ko nasa harap siya para siya star of the show. Hindi ba ganun yun, mga kapatid, ano? Kasi, mas maganda yung nagsasalita kang nakaharap yung kausap mo. Kaya baka sabihin, tanatraidor mo Pero hindi ko nakasalanan dahil umalis Pero yung sinabi niya kanina, ito, isa-isahin ko, mga kapatid, Sabi niya, the church is not a religion. Sabi niya, the church is not a religion. Palagay na natin that the church is not a religion. But the question is, does the church teach or teaches a religion? Kung ang iglesia ay hindi relihiyon, ang iglesia po ba ay nagtuturo ng relihiyon? Yan ang ating tanong. Ang iglesia ba nagtuturo ng relihiyon? Maliwanag ang sabi ni Santiago. Balik natin sa screen ang 1:27 ng Santiago. Pakinggan nyo. Ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, dalawin ng mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kaniyang sarili sa sanglibutan. Ayon, meron palang dalisay na relihiyong itinuturo ang Biblia, mga kapatid. Yun pala ay binubuo ng dalawang mahalagang bagay yung relihiyon sa Biblia. Ang una, yung paglingap sa mga babaeng baot, mga ulila, yung kapuspalad. Yung pong pagkakawang gawa, ang ibig sabihin doon, yung pagkaawa. Ikalawa, pag-ingatan ng kanyang sarili na walang dungi sa sanlibutan. Ibig sabihin, yung paggawa mo ng kabutihan, yung pag-iingat mo sa masama. Dalawa po ang aspeto o sangkap ng tunay na relihiyon na dalisay na nasa Biblia. Alin yun? Yung pagiging maawain at pagiging banal. Pag-iingat sa sarili na wag madungisan ng sanlibutan, which is holiness. Kaya dalawa po ang sangkap ng tunay na relihiyon o dalisay na relihiyon.
charity and holiness. Pagkamaawain at yung kabanalan. Tingnan ninyo ang sabi ni San Pedro. Sa isang talata ng 2 Pedro 1 o 3, ganito sinasabi sa versikulo 11. Pakinggan nyo. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain? Yan po ang sangkap ng tunay na relihiyon dalisay sa Diyos, banal na pamumuhay at pagkamaawain. Yung charity, yung pagkamaawain sa kapuspalad, gaya ng mga ulila, yung mga babaeng bao, yung mga disabled, yung mga nangangailangan. Isa po yan sa sangkap ng tunay na relihiyon. At ang ikalawa ay yung pagbabanal o pamumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Yan po ang essence ng tunay na relihiyon. Tapos, eto ngayon ang Baptist, sasabihin, hindi kailangan na relihiyon. Ba't kaya pinagpuyatan pa ng mga apostol na isulat ito? Sinulat ni Pablo, sinulat ni Pedro, sinulat ng mga apostol. Pagkatapos sasabihin kayo ng Baptist, wala nang kailangan na relihiyon. Mali po yan, mga kababayan. Isang tahasang panluloko yan sa kapwa. Kaya delikado ang relihiyon mga kapatid. Ang paniniwala, kung hindi mo malalaman yung pasikot-sikot ng banal na kasulatan, kaya nga sabi ko sa aking mga kapatid sa pananampalataya, kung magre-relihiyon tayo, hindi naman nakabatay sa Biblia, daldal lang ng daldal ang pinistro. Mabuti pa siguro, tumigil na lang tayo. Sayang lang Bakit po kung magre-relihiyon ka, sampay bakod lang Alam niyo ba kahulugan ng sampay bakod, mga kababayan? Kasi dito sa Ilocano, hindi yata alam yung kawikaan Tagalog na yung sampay bakod lang pala kaya paniniwala mo Ang kahulugan kasi sa amin ng sampay bakod, mabuhay. Kasi yung bakod, lalo na kung mabuhay yun, hindi naman talaga sampayan yun pagka doon ka nagsampay, sampay bakod, ibig sabihin mabuhay, wala sa lugar. Hindi tama. Merong mga ganun, sampay bakod May sampay bakod na pag-ibig, may sampay bakod na paniniwala. Bakit? Walang katatagan yung ganun paniniwala. Dapat ang paniniwala, binabasa sa Biblia. Pagka labag sa Biblia, tinan ninyo isang katangahan ng ating kausap. Minumura ko raw siya. Wala naman ako sinabing tanga siya, o bobo siya, o gago siya. Sabi ko, yung sinasabi niya katangahan, kabubuhan. Alam niyo kung bakit? Kasi meron naman talagang tanga Sabi ng Biblia, alam niyo ba kahulugan ng tanga, mga kababayan? Tignan nga natin sa Webster Dictionary yung kahulugan ng tanga. UP Diksyonaryong Filipino po, ang salitang tanga. Tao na kulang sa kakayahang humatol at magpasya. Babal, bobo, danghag, estupido. Ayan, ang kahulugan sa UP Dictionary ng salitang tanga, yung taong kulang sa kakayahang humatol at magpasya. Sa Biblia po ba may tanga? Basahin nga natin yung magandang balita Biblia. Sabi po ni San Pablo sa mga taga-Galasya nung una, tangang mga taga-Galasya. Tanga talaga Walang malay sa aral ng Diyos. Kaya ang tawag ni Pablo, tanga Nagmumura ba si Pablo noon? Salita ng Diyos yung ginagamit natin, ang Biblia. Meron talagang tanga. Bakit hindi mo naman masasabing katangahan yun, Biro mo, si Kristo raw ay, sino ba ang bumautismo kay Kristo? Sagot ko, si John the Baptist. Ang konklusyon, si Kristo Baptist. Mga kababayan naman matatalido naman ang mga Ilocano. Alam niyo, Ilocano nga mahusay sa English Mga Ilocano, ang taga rito, magtataka ka kahit matatanda, mahusay mag-English What do you mean by the word Baptist? Baptist is someone who officiates baptism. Kagaya ni John the Baptist. He is the one officiating the sacrament of baptism. That's why he was called in the Bible as Baptist. Sino ba ang bumautismo kay Kristo? Si John the Baptist. Tapos mamaya ko kinunklusyonan, si Kristo Baptist. Ang Baptist, hindi si Kristo. Ang Baptist, si John the Baptist. At isa lang yun. Walang nababasa sa Biblia ang Baptist Church o iglesia ng mga Baptista.
Sapagkat kung halimbawa, miyembro kayo ng Baptist, mga kapatid, bawa, miyembro ka. May tinanong ako dun sa magalang nung araw ano ba ako relihiyon mo? Baptist. Pastor ka ba? Hindi po. Miyembro po ako. Ilang taong ka na miyembro? 10. Nagbabautismo ka ba o nag-o-officiate ka ba ng baptism? Hindi po. Bakit ka naging Baptist? Yun po ang tawag sa church namin, Baptist Church. Hindi ka Baptist. Alam mo kapatid, ikaw member ng Baptist Church. Pero ikaw mismo, hindi ka dapat tawagin Baptist. Bakit? Hindi ka naman bumabautismo O, tanyo, di ba lalabas katangahan yan, mga kababayan? Kaya, pasensya na kayo. Pinaratangan ako nagmumura Kaya lang, hindi ko matitiis na hindi ko sasabihin yon dahil, unang-una, mga kababayan, ang pinagsasasabi niya, katangahan talaga sa Biblia. Hindi ko naman sinasabi siyang tanga Ang sinasabi ko, yung kanyang sinasabing aral, katangahan sa Biblia, wala po yan sa Biblia, mga kababayan. Halimbawa, sabi niya, yun kambautis, yung tubig, kaysa kay Nunong Nue, hindi kayo nang nagligtas. Ang nagligtas yung arka, yung ark, yung daong. Yan. Yun ang paniwala niya. Ang nabasa natin kanina, sila Nue, naligtas sa pamamagitan ng tubig. Mabuti, basahin natin uli. Ayoko lang makalagpas ito Na ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti, sa makatwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Alin po ang nagligtas? Tubig. Ang sabi niya, kaya raw naligtas si Noe dahil sa daong. Mali po yun ang nasa Biblia. Naligtas si Noe at saka ang pamilya niya sa pamamagitan ng tubig. Ano ba yung kaligtasang natamo ni Noe? Yun ang hindi alam ng Baptist. Isa-isahin ko po sa inyo. Ang mundo noon nabubulok. Ang mundo po noon, pasama ng pasama. Puro na mga bulok ang tao. Puro na masasama. Malapit na lahat ng tao, magkahawa-hawa, mabulok na lahat. Gusto ng Diyos maligtas si Noe. Para maligtas si Noe, huwag siyang mabulok. Huwag siyang mahawa, kasi nakakahawa po yung masama Nagkahawa-hawa nga, biro mo, natira 8 na lang 8 na lang ang kaluluwang hindi bulok. Bulok na lahat ng tao. Wala nang pag-asang maligtas. Para maligtas si Noe, nagpadala ang Diyos ng baha ng tubig. Ang nagligtas kay Noe sa kabulukan, yung tubig. Bakit? Tatanong dyan, bakit? Kasi yung tubig ang naghugas ng masama sa mundo. Pinatay ng tubig ang lahat ng taong masasama. Lunod sila. Parang hinugasan ng Diyos sa tubig ang mundo. Pinabaha niya, hinugasan niya lahat ng kasamaan, inalis niya, patay sila lahat. Natira ngayon si Noe, ang naligtas 8 sa pamamagitan ng tubig na wala ang kasamaan. Ano ibig sabihin? Tuloy natin sa 21. Na ayon sa tunay na kahawig ngayoy nagdigtas, sa makatwid bagay ang bautismo. Kita nyo? Ang bautismo, ang tunay na kahawig ng tubig sa panahon ni Noe na nagligtas kay Noe. Yung bautismo rin po mag-aalis ng masama sa atin. Pag nabautismohan ka, nalubog ka sa tubig, kapatid. Yung pagkatao mo na yan, malilinis. Yan. Mahuhugasan ka. Parang yung mundo noon, nahugasan sa kasamaan ng dahil sa tubig. Yun ang nagligtas kay Noe. Yung kahawig ng tubig sa baha nung panahon ni Noe, yun din ang kahawig ng tubig ng bautismo ngayon. Pag nalubog ka sa tubig, aalisin yung kasamaan mo ng bautismo ng tubig. Pakinggan nyo sa 22:16 ng Gawa. Basa. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka, at ikaw ay magbautismo, at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Nyo, sabi ng Biblia, magbautismo ka, hugasan mo ang iyong mga kasalanan. Ang bautismo po, paghuhugas yan
Ang taong masama na maraming ginawang kasamaan sa buhay, pag nagbalik loob sa Diyos, inuutusang magbautismo para mawala yung kasalanan. Panlinis po yan eh. Basahin po natin sa 2:38 ng Gawa. Basa. At sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan Ha? at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Sa inyo, ang bautismo, utos po yan eh. Para mapatawad ang kasalanan. Paghuhugas po yan ng kasalanan ng mga tao. Ang katunayan pa sa Tito 3. Pakinggan nyo nakasulat sa 5. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Kita nyo, iniligtas ang wika niya tayo sa pamamagitan ng paghuhugas, yun nga yung bautismo eh, sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Yan po ang sinasabi ng kasulatan, mga kapatid. Kaya nga kung ating paniniwalaan itong ating nakausap, kawawa naman ang kaluluwan ninyo pagka kayo nagtiwala sa ganong mangangaral, na ang sinasabi, yung mismong kalaban ng kabaligtaran nung nasa Biblia. Dahil sa Biblia, yung bautismo, yung tubig ng bautismo, mahalaga po yun eh. Naglilinis yun ng kasamaan. Gaya nung tubig sa panahon ni Noe, yun ang nag-alis ng kasamaan sa mundo. At yun ang pagtutulad na ginagamit ni San Pedro. Ayon sa tunay na kahawig ngayon, nagligtas sa bautismo. Basahin natin sa English. Pakinggan nyo, ang sabi rito, "Which sometimes were disobedient, when once the long-suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is 8 souls, were saved by water." Hindi saved from water, kundi saved by water. Tapos sa 21, ang sabi, "The like figure whereunto even baptism, that also now save us, not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ." Tanyo, the like figure, ang tunay na kahawig ngayon, nung baha, nung tubig sa panahon ni Noe, yung tubig na kahawig noong tubig na yun, ang tubig ng bautismo na naglilinis ng kasamaan ng tao para magkaroon siya ng mabuting konsyensya. Ang bautismo hindi nag-aalis ng sakit sa balat. Ang bautismo hindi nagpapagaling ng eksema. Hindi yun ang layong kaya tayo binobautismoan. Inuhugasan yung pagkatao natin para maalis yung physical defect, maalis yung peklat mo, kaya yung kulugo mo, hindi po yun. Kundi, yung pagbuti ng ating konsyensya, kaya tayo idinadaan sa bautismo, yan ay paghuhugas espiritual ng mga taong magbabalik loob sa Diyos. Kaya po napakahalaga ng tubig ng bautismo eh. May kalaki po kasi yun ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi naman basta tubig yan eh. Kung basta tubig lang, di maglublog ka sa sa bathtub, di ba? O kaya maligo ka sa ilog o sa swimming pool. Hindi naman basta tubig yung tubig ng bautismo eh. Because that is commanded by God. The water of baptism is holy water. Banal na tubig na maaaring makapaglinis ng kasamaan ng isang tao, yung konsyensya niya. Kayang linisin ng tubig ng bautismo. Na tubig na may kalakip na kapangyarihan ng Diyos. Yun po ang hindi naintindihan ng Baptist. Isa pa. Yung sinabi niya kanina na yung kaligtasan daw ay simpleng-simple lang. Kaya ako gustong bigyan ng emphasis ito sa inyo, mga kapatid. Yung kasing kaligtasan, hindi simple yun. Yung kaligtasan, nangangahulugan yun ng pagtitiis. Pagtalima, pagsunod, pagmamahal, pag-ibig, pag-asa, paggawa ng... Sama-sama po lahat yun eh. Kanina kung matatandaan nyo, sabi niya, ang kailangan lang maniwala kay Kristo. Wala nang plus. Sabi niya. Natatandaan nyo nung sabihin niya yung kanina? Maniwala lang daw, wala nang plus. Sabi niya yon. Tandaan nyo yung acronym lang ng ABC. Admit that you are a sinner. B.
believe in the Lord Jesus Christ alone. Wala nang plus, plus, plus dun. B, believe in the Lord Jesus Christ alone. Wala nang plus, plus, plus dun. Kailangan daw maniwala lang, wala nang plus, 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 plus. Tinanin yung katangahan sa Biblia yon. Sa Biblia may plus, 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 plus. O, pakikita ko sa inyo. 2 Peter chapter 1, verse 5. I-Englishin natin para makita natin yung plus, 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 plus. And beside this, giving all diligence, add. Ano ba yung add? Plus. O, ito nyo ha? Saan mo i-add? Add to your faith virtue. Isang plus. May faith ka na, you have to add to your faith virtue. Next. And to virtue, add knowledge. And to knowledge, temperance. And to temperance, add patience. And to patience, add godliness. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, charity. For if these things are in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of the Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things are blind. Tanyo? Sa bagay, nakakakita yung mata ni Kulyado nung daan palabas. Pero, yung mata niya hindi nakakakita ng aral ng Diyos. Blind. He that lacketh these things are blind. Bakit po sinabi ng Biblia, ang wala ng bagay na ito, blind? Ayaw niya kasi nung plus, 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 plus. Eh, nakita nyo ha, may plus eh. 1.5 nga uli, 1.5. And beside this, giving all diligence, add. Di ba add yan? Verb yan eh, verb. Add. Hindi naman ang dating daan yan eh. Oh. Add to your faith. Add to your faith virtue. And to virtue, knowledge. And to knowledge, temperance. And to temperance, patience. And to patience, godliness. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, charity. Biro mo, dahil mo palang iaad, tatapos ba? Basta ba sumampalataya ka kay Kristo, personal na tagapagligtas, ligtas ka na, katarantaduhan yon. Di totoo yun. May kasama pa ang pananampalataya, hindi nag-iisa yon. Babasa ako, pakinggan nyo. Unang Korinto 13:1 hanggang 3. Babasa tayo. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Tanyo? Yun mo, makakapagsalita na siya na wika ng mga tao. Ako nga, di ko magawa yun eh. Hindi nga ako marunong Ilocano eh. Ha? Kakaasi ni Kabsataeli. Tsakmawata ng Ilocano. Bakit? Eh, kasi hindi ako natira rito sa Ilocos eh. Eh, sabi ni Pablo, kung makapagsalita ako ng wika ng mga tao at ng mga anghel, pero wala akong pag-ibig, para lang akong tanso na umaalingaw-ngaw, sabi niya. Tapos yung kasunod, kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, maalaman ko ang mga hiwaga at lahat ng kaalaman. At kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, buo, na ano pat mapalipat ko ang bundok, datapot wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Tanyo, may pananampalataya ka, nakakapagpalipat ka ng bundok, pero wala kang pag-ibig, wala ka pa rin kabuluhan eh. Kaya sasabihin ni Mr. Kulyado, kailangan lang manampalataya. Manampalataya. Mali! Mali yun. Kabobohan yun. Hindi ko sinasabi, Mr. Kulyadong bobo ka. Pero yung sinasabi mo, kabobohan yun. Hindi ako nagmumura, hindi mura yung bobo.
Meron talagang bobo. Mga tanga. Yun. Hindi pagmumura yun. Meron talagang tanga, sinasabi ang Biblia. Pero mo, kung di ba naman katangahan sasabihin hindi na raw kailangan ng kahit ano pa, basta faith, maniwala lang, personal na tagapagligtas, tanggapin si Kristo. Mali po yun. Maniniwala. Yun. Pero may kasunod. Kahit magkaroon ka ng pananampalataya, naniniwala ka, tapos wala ka naman pag-ibig, wala kang kabuluhan. Meron pa isa. Tuloy natin sa 3. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking tinatangkilik upang ipakain sa dukha. Yan. Binigay ko na lahat ng pera ko, lahat ng pag-aari ko para mapakain ng mga dukha. At kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapot wala akong pag-ibig, walang pakikinabangin sa akin. Sabi ni San Pablo. Sa inyo, kahit may pananampalataya ka na, kahit meron ka ng kaloob na panghuhula, kahit maawain ka na, binigay mo na lahat ng nasayo, pero wala namang pag-ibig sa'yo, wala ka pa rin kwenta. Kaya po ang kaligtasan hindi simple. Sabi mo simple, marami kang gagawin para maligtas ka eh. Sinisimple lang niya kasi gusto ng baptist, mga kapatid, marami silang mahikayat. Diyan na lang tayo sa baptist. Basta maniniwala lang tayo, ligtas na tayo eh. Madali. Pagkatapos pagkaanib ka, nahihingan ka ng ikapo. Paano naging simple yun? Pag hindi ka nagbigay ng ikapo, sasabihin, ninanakawan mo raw ang Diyos. Sa baptist, pag hindi ka nagbigay ng 10%, ninanakawan mo raw ang Diyos. Paano simple yun? Papakita ko sa inyo, ha? Susweldo ka. Kakain ka sa Jollibee ng almusal. Magbabayad ka, may VAT. 10% yun. Tapos, tanghalian, kumain ka sa McDonald's, magbabayad ka na naman uli. May tax na naman uli doon. VAT uli yun, 10%. Maghapunan ka na naman uli sa isang fast food chain, 10% uli madadali ka. Tama? Babawasan ka sa sweldo mo ng withholding taxes. Tapos pagpunta mo sa kapilya ng Baptist, hihingan ka ng 10%. Pag hindi ka nagbigay, ikaw daw ay ninanakawan mo Diyos, hindi ka maliligtas. Tama? Ayan. Simple ba yun? Kahit saan ka pumunta, babawasan ka ng 10%. Paano naging simple yun? Simple lang sa bunganga niya, pero hindi po ganun ang kaligtasan. Ang kaligtasan po, may mga palatuntunan kang dapat masunod. Ang tagapagligtas ang susundin mo siya nga magliligtas Ano ba sabi ng mga tagapagligtas? Magpabautismo kayo. Sabi niya, hindi raw pero no, i-cross-examine ko siya, umamin siya Pagkatapos ng bautismo, tapos na po ba? Pakinggan nyo, sa Roma 6:4, ganito nakasulat. Tayo ngayon ang alibing nakalakit niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Na kung papaano si Kristo'y nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kalooban ng Ama, gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Tanyo, pagkabautismo, magbabagong buhay ka. Dati kang babaero, hindi ka naman bababae. Dati kang sugarol, hindi ka na magsusugal. Dati kang lalakero, hindi ka naman lalalaki. Dati kang masamang anak, barumbado ka sa magulang, magbabago ka na. Dati kang nagnanakaw, hindi ka na ngayon magnanakaw. Magbabago ka. Simple ba yun? Hindi simple yun. Lalo na kapatid, gusto mong maligtas, yung anak mo, mamahalin mo, yung asawa mo, yung pamilya mo, buuin mo. Simple ba yun? Kailangan kasi, kung gusto mong maligtas, susunod ka kay Kristo sabi ni Kristo, kailangan daw yung pamilya mo asikasuhin mo. Pakinggan nyo, 5:8 ng unang Timoteo. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagdakandili sa mga sariling kanya,
lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Tama po ba? Nakasulat sa screen. Pwede pala kung kay Kristo kay kakandilihin mo sambahayan mo. Simple ba yon? Naku po para makandili mo ang sambahayan mo. Kung ikaw tatay, alas 6 pa lang, maginaw, naliligo ka na Bakit? Magtatrabaho ka maghapon, 8 oras. Pagdating sa trabaho, hindi ka magnanakaw. Susunod ka sa utos ni Kristo. Hindi ka mandadaya ng oras. Magiging tapat ka sa trabaho mo para yung sweldo mo mabuting salapi. Hindi nang galing sa pinandayaan sa kapwa. Yun ngayon ang ipapakain mo sa pamilya mo. Simple ba yun? Alam nyo, maging Kristiyano, hindi dinadaldal lang yun. Yung Kristiyano, dala-dala yun hanggang sa trabaho, sa place of work. Ang Kristiyano is a way of life. Christianity is not just a religion, but it is a way of life. It is following the tenets of Christianity or the commandments of Jesus Christ. Simple ba yun? Yung magbagong buhay ka, simple ba yun? Nako, hindi yung simple yun. Biro mo, dati kang user ng Shabu, titigilan mo, tanong nyo nga sa nagsasyabu kung mahirap, kung madali lang iwasan ng Shabu. Hindi ho mahirap mag-withdraw ng Shabu. Hindi ho madali yun, mahirap ho yun. Lalo na nagsisigarilyo ka. Tanong nyo sa naninigarilyo, sino sa inyo rito ang mga naninigarilyo? Madali ho ba? Sabi ng doktor, hoy, kulas, tigil-tigilan mo na yung paninigarilyo mo, kulas. At yung baga mo, maitim na. Mamamatay ka pag hindi ka tumigil. Sabi nung tao, paano dok, natigilan ko ng 10 linggo. Nung 11 linggo, tinukso na naman ako nung kaibigan ko. Umulit na naman uli. Yung palang mag-alis ng sigarilyo, hindi simple yun yung maging Kristiyano ba, simple. Pakinggan nyo, 5:17 ng 2 Korinto. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Ano raw po yung maging Kristiyano? Magbabago. Pagkabotis mo, magbabago ka ng buhay. O, simple ba yun? Tapos, pagbabago mo ng buhay, hindi lang matatapos doon. Hanggang kailan ka lalakad sa katwiran? Hanggang kailan? Yes. Basa. At kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapwan, ang mananatili hanggang sa kawakasan ay siyang maliligtas. Ayan ang kaligtasan. Mananatili kang sumusunod, mananatili kang tapat sa Diyos. Maliligtas ka. Simple yun. Sa baptist kasi, basta taas mo ang kamay mo. Masampalataya po ako sa iyo, Panginoon. Tinatanggap kitang personal na tagapagligtas. Amen. Amen and amen. Ikapuna. Uwian na kayo. Aligtas ka na. Ganun ang paniniwala nila wag sana kayong maniwala sa ganun, mga kapatid. Ang kapal po ng Biblia, kung ang kaligtasan tanggapin lang si Kristo. Juan 3:16. Yan ang paborito ng Baptist. John 3:16. Ano nakasulat? For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Amen. Sasara na Biblia. Ayan, ligtas ka na, basta't maniwala ka lang. Ika, 3:16 lang yun Tuloy mo nga sa 17, tuloy mo nga sa 18, sa 19, sa 20, sa 21. Teka muna, kung yan lang tapos na. Gawin mo, kumuha ka ng blade. Gupitin mo. Gupitin mo yun. Yung kapira, ganyan lang yun Palaminate mo. Lagay mo sa bulsa de relo dito. Iwan mo na mabigat Biblia, mabigat. Ang dami-dami babasahin. Lumabo na nga mata ko sa kababasa nun Ako po'y 30 taon na nag-aaral ng Biblia, mga kapatid. Marami na po akong puyat na gabi. Siguro sa lahat ng tao sa mundo ngayon, ako ang pinakapuyat Huwag naman po kayong magagalit. Kung matulog po ako 2 oras, 3 oras lang sa isang araw. Minsan sa 48 hours, 3 oras lang tulog ko
Bakit po? Kasi may obligasyon ako sa kapwa-tao eh. May obligasyon pa ako sa Diyos. Eh, simple lang pala kaligtasan. Eh di para wag ako mahirapan, bubulsa ko na lang yung John 3:16 dito. Tapos pagpunta ko sa inyo, oh, John 3:16, ligtas na kayo. Di ba ganun ang mga gawin? Naku naman, mali po sa Biblia yan. Kaya nga makapal ang Biblia. Ano ang sabi ng Biblia? Seek ye. 3:34:16. Seek ye out of the book of the Lord. Seek ye out of the book of the Lord. And read. No one of these shall fail. None shall want her mate. For my mouth it hath commanded, and his spirit it hath gathered them. Maghahanap ka eh. Yun lang paghahanap eh. It took me more than 3 years para mga 4 na taon siguro, gabi-gabi, puyat, hanap ng sagot sa bawat tanong. Tanong ko sa Diyos, Diyos, talaga po bang merong Diyos? Ikaw ba'y talagang totoo? Ito bang Biblia ay totoo? Hanap ng sagot, hanap. No. Kung ikaw ay totoo, asan ka ba? Nalilito po ako, Diyos. Asan ka? Sabi ng Katoliko, ikaw daw na kay Maria. Di ba ganon? Santa Maria, Abaginong Maria, punong-puno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay nasa iyo. Asan po raw ang Diyos? Na kay Maria. Sabi naman ng mga protestante, Our Father who art in heaven. Asan daw po ang Diyos? Nasa langit naman. Sabi naman ng mga Sabatista, asan ang Diyos? God is everywhere. Nalilito na po ako, Diyos. Are you everywhere, really? Kasi, kung God is everywhere, andun pala ang Diyos. Di ba? God is everywhere eh. Mali naman sa Biblia. Sabi ng Biblia, pray unto this manner, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Yan lang panalangin na yan, mahihirapan ka na eh. Bakit hindi mahirapan? Kabisado nyo, no, mga kapatid? Kabisado nyo yan? Kabisado nyo po ba? Pag hindi nyo nakabasado, bobo naman kayo masyado niyan. Kung parusahan ka ng pare, Padre, nagkasala po ako, binusuhan ko po yung ate ko. Ganun ba? Masama yun.
O para ka mapatawad, manalangin ka ng 5 aba, Ginoong Maria, 5 nagsisisi ako, 5 ama namin. Ibiro mo 5 yun. Pag hindi mo nakabisado yung kung 25 anyos ka, 10 taong ka na nangungumpisal, 10 taong ka na nagrurosaryo, Ama namin sumasalangit, kasambay ng ngalan mo, dumating nawa ang karyan mo, sundin ang loob mo kung paano sa langit, ganyan sa loob. Alam nyo, kabisado nyo mga kapatid? Kabisado nyo na yan eh. Ang Katoliko, kabisado yan eh. Ang bilis-bilis nga kung sabihin yan eh. Ay, hindi naman kasi bibilisan eh, sa haba ng rosaryo, mahuhuli siya sa trabaho, di ba? Kaya nga mabilis na mabilis yun eh, tama? Kabisado na natin yan eh, yung panalangin Ama namin. Tanong ko sa'yo, kabisado mo naman yan. Where is God? God is everywhere. Hindi! Where is God? God is everywhere. Hindi nga eh. Where is God? Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Where is God? Na kay Mary. Mami, konti pag nanalangin ng Ama namin, nasa langit. Saan ang Diyos? Nasa langit. Asan ba talaga? Magpupuyat ka, hindi. Kaya nga po ako napuyat ng kahanap ng sagot eh. Biro mo makita ko tuloy, yung palang Diyos, wala pang langit at wala pang lupa. May tinitira na. Kahanap ko ng sagot, nakita ko kung saan nakatira ang Diyos nung hindi niya pa ginagawa ang langit at lupa. Nakita ko kung saan siya nakatira. Di ba alam niyo na yun mga kapatid? Alam niyo na yun eh. Papupuyat ka, puyat. Hanap ako ng hanap. Kasi sabi ng Diyos, maghumanap, humanap. Sabi sa mangangaral, yun lang naman ang mangangaral na hindi naghahanap eh. Yun. Umalis na pala ron. Utos yun eh. Mapupuyat ka talaga. Hindi simple. Hindi simple, lalo na mangangaral. Hindi simple kaligtasan ng mangangaral. Biro mo, pag napahama kayo, ako mananagot sa Diyos. Kung di ko turo sa inyo yung totoo, mananagot ako sa Diyos pag kayo napahamak. Paano simple yun? Sasagutin ko pati kayo. Pakinggan nyo, sa 3:17 ng Ezekiel, ganito nakasulat. Basa. Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel, kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Alam niyo yun, pag hindi ka nagsalita, para yung tao mapatuwid, matuto ng katwiran ng Diyos, maalis sa kasamaan, mamamatay yung masamang tao, pero ang dugo niya, sisiyasatin ko sa kamay mo, sabi ng Diyos. Paano simple yun? Kaya nga ako nagkakapuyat-puyat eh. Ayokong managot sa Diyos sa kaluluwa ng kapwa ko, taong naniwala at sumunod sa akin, na hindi ko sila maturuan ng talagang aral ng Diyos. Yung mga ngaral, pinaghahanap yan eh. Pakinggan nyo sa isang talata ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 10. Basa. Humanap ang mga ngaral ng mga nakalulugod na salita at ng nasusulat na matuwid na mga salita ng katotohanan. Utos yung maghanap eh. Yung mga ngaral na nakausap natin, di naghahanap eh. Kaya ginawa niya, simple lang ang kaligtasan. Siguro tamad yun. Kung di nga tamad, ginawa simple. Hindi naman mo simple. Kailangan ka magsaliksik, sumunod sa Diyos. Magtiis sa buhay. Huwag kang gaganti ng masama sa masama. Huwag kang mambababae. Yung asawa mo, mahalin mo, kapatid. Kahit mapangit yan eh. Niligawan mo nung umpisa eh. Di ba? Kaya lang naman pumangit eh. Inanakan mo ng inanakan. Nakalabing-6 na anak na. Siyempre. Wala na. Losyang na yun. Kumbaga yung kanyang bisingin nung araw, hapit na hapit eh. Ngayon, unti-unti nang bumabaksak na gano'n. Tapos mambababae ka. Magtiis ka eh. Nang kinuha mong misis eh. Ang magtiis hanggang wakas, ang mananatili sa pagtitiis, maliligtas. Simple ba yun? It's a lifetime vocation. Salvation is a lifetime achievement. Tandaan nyo mga kapatid. Yan po ang aking masasabi.